Damn, she just shot at you with her eyes closed, Spoon. Hey! Did you just shoot at me with your eyes closed? Spoon, she is shit hot, man. You got... Well, it worked, didn't it? Aim and fire. Sa taong 2035, ang teknolohiya ay umadvance sa punto kung saan ang mga katulong na robot ay karaniwan na sa pang-araw-araw na buhay. Upang maiwasan ang anumang problema, ang mga robot ay ginawa ng may tatlong batas. Una, ang isang robot ay hindi maaaring makapinsala sa isang tao. Pangalawa, ang mga robot ay dapat sumunod sa mga utos ng tao maliban kung sila ay sumasalungat sa unang batas. Ang pangatlo, dapat na protektahan ang kanilang sariling pag-iral hanggat hindi ito sumasalungat sa una o pangalawang batas. Gayunpaman, si Detective Spooner ay na-stuck sa mga lumang paraan at galit na galit sa mga robot, iniisip na magdudulot lang sila ng pinsala sa lipunan balang araw kahit na meron ng mga batas. Palagi siyang nagigising pagkatapos magkaroon ng bangungot ng isang batang babae na nalulunod sa isang kotse, habang isang robot ang bumasag sa bintana sa tabi niya, dahilan para laging masama ang kanyang gising. Isang umaga, papunta na si Spooner sa trabaho nang mapansin niya ang isang robot na tumatakbo na may dalang bag. Sa pag-aakalang isa itong pagnanakaw, inutusan ito ni Spooner na huminto, ngunit hindi pinansin ng robot ang utos at sinimulan itong habulin ni Spooner. Nang sa wakas ay naabutan na niya ito, nagulat si Spooner nang matuklasan na kinuha lang ng robot ang bag na nakalimutan ng may-ari nito sa bahay, na naglalaman ng kanyang inhaler. Na-realize ni Spooner na isa lang itong medical emergency, habang hinuhusgahan siya ng lahat ng tao sa kanyang paligid sa pag-aakalang maaaring gumawa ng krimen ang isang robot. I left my inhaler at home. You lucky I can't breathe or I'd walk all up and down your ass. Kalaunan sa istasyon ng pulisya, pinagtatawanan ng ibang mga pulis si Spooner, at pinagalitan siya ng kanyang amo na si Lieutenant John Bergen dahil sa kanyang pagiging paranoid. Iniisip ni Bergen na maaaring masyado pang maaga para kay Spooner na pumasok sa trabaho pagkatapos ng kanyang aksidente, ngunit iginiit ni Spooner na ayos lang siya. I'm fine, John. Thank you. Sa sandaling yun, ipinatawag si Spooner tungkol sa isang kaso at nagmamadali siyang pumunta sa USR, ang kumpanyang gumagawa ng mga robot. Ang isa sa mga co-founder na si Dr. Lanning ay natagpuang patay, at dahil nahulog siya mula sa kanyang laboratorio, ipinagpalagay ng lahat na tinapos niya ang mga bagay para sa kanyang sarili. Nag-iwan siya ng isang hologram na direktang hinihiling na kunin ni Spooner ang kanyang kaso, ngunit hindi ito makapagbigay ng higit pang impormasyon nang wala ang mga tamang tanong. My responses are limited. Why would you kill yourself? That, detective, is the right question. Si Spooner ay kaibigan ni Lanning at hindi siya makapaniwala na gagawin niya ito sa kanyang sarili, kaya patuloy siyang nag-imbestiga. Kasunod nito, nakipagkita siya kay Robertson, ang CEO at co-founder ng USR. Nalulungkot si Robertson sa pagkamatay ni Lanning at walang ibang sinabi kundi pagpupuri sa doktor, at nag-alok din siya ng tulong sa anumang bagay na maaaring kailanganin ng pulisya. Gayunpaman, bastos na kumilos si Spooner dahil sa pagkapuot niya sa mga robot, at ininis ng husto si Robertson, bago umalis. Sa elevator, nakilala ni Spooner ang robot psychologist na si Susan, na nagtrabaho kay Lanning at alam niyang matagal nang walang kontak sa tao ang doktor dahil mas pinili niyang makasama ang mga robot. Sa kabila nito, naniniwala pa rin si Susan na hindi siya ang uri ng tao na kayang tapusin ang mga bagay sa ganoong paraan. Pagkatapos ay hiningi ni Spooner ang surveillance footage, kaya ipinaliwanag ni Susan na may mga surveillance strip sa buong gusali, at nakakonekta ito sa Central Operating Core ng USR, na pinamamahalaan ng isang AI na kilala bilang Vicky. Humingi si Spooner kay Vicky ng footage sa laboratorio ni Lanning, ngunit lumalabas na nasira ang recording, kaya pumunta si Spooner upang tingnan ang laboratorio. Doon, nakahanap si Spooner ng maraming experimental models, at naiinis nang marinig na dito sila nagtatrabaho upang gawing mas tao ang mga robot. Meron din siyang nakitang Hansel at Gretel na libro sa mesa. Ang butas kung saan tumalon si Lanning ay medyo malaki, kaya sinubukan ni Spooner na gawin din ito sa kabilang bintana at halos hindi makagawa ng scratch sa safety glass, na ibig sabihin ay hindi ito mababasag ng isang matandang lalaki tulad ni Lanning.
Nang makumbinsi na isang robot ang pumatay sa doktor, nagsimulang tumingin si Spooner sa paligid, at hindi pinansin ang mga protesta ni Susan na hindi ito posible. Sa huli, napatunayang tama si Spooner nang makakita siya ng robot na nagtatago sa isang box ng mga parte. Ang robot ay isang NS5, ang pinakabagong modelo na hindi pa nailalabas, at tumalon ito mula sa box upang nakawin ang baril ni Susan. Kahit papaano ay kaya nitong balewalain ang utos na mag-deactivate at sinubukang tumakas. Ngunit nang isara ni Vicky ang mga pinto, tumalon ang robot sa labas ng bintana, ngunit bahagya siyang natamaan ni Spooner. Sa tingin ni Susan ay aayusin ng robot ang kanyang sarili kaya pumunta sila ni Spooner sa robot factory, kung saan libu-libong NS5 ang naghihintay na matapos ang kanilang programming. Hindi nila masagot ang mga tanong dahil ang tanging alam nila ay ang tatlong batas. Which one? Kaya binaril ni Spooner ang isa para makakuha ng reaksyon. Walang nangyari, ngunit nang magpapaputok na siya ng pangalawa, isang robot sa likuran ang sumilip sa kanya at nagsimula muling tumakbo si Spooner. Hinabol ito ni Spooner ngunit pinatumba siya ng robot na nagtanong sa kanya kung ano siya, at pagkatapos ay tumakbo palabas ng gusali. Hinihintay na ito ng mga pulis, at nang subukan nitong umakyat para makatakas, hinuli nila siya gamit ang isang lambat. Kalaunan sa istasyon, pinilit ni Spooner si Bergen hanggang sa payagan siya nitong magkaroon ng 5 minuto sa robot, dahil nakatitiyak siya na ang robot ang pumatay sa doktor. Sa panahon ng interogasyon, ginulat ng robot ang lahat ng sabihin nitong Sonny ang kanyang pangalan, at iginiit din nito na hindi siya ang pumatay kay Dr. Lanning. Nagtago ito sa laboratorio dahil nakaramdam siya ng takot, at nang sabihin ni Spooner na walang emosyon ang mga robot, sinabi ni Sonny na nag-eksperimento si Lanning para bigyan siya ng emosyon at panaginip. Sa tingin ni Spooner ay nagkaroon ng problema sa eksperimento at naging dahilan ito upang patayin ni Sonny si Lanning, na labis na ikinagalit ng robot. That one's called anger. Ever simulate anger before? Ipinaliwanag ni Sonny na bago namatay ang doktor, takot na takot si Lanning at humingi siya ng pabor kay Sonny, kaya sinunod ni Sonny ang utos na yun dahil sa pagmamahal sa lumikha sa kanya. Sa kasamaang palad, pinutol ni Robertson at ng kanyang team ng mga abogado ang interogasyon, na ipinagtanggol ang kumpanya at ipinaalala sa mga pulis na ang mga robot ay hindi maaaring kasuhan ng pagpatay. Dadalhin nila si Sonny para sa decommissioning, at ikinategorya ang kaso na isang uri ng industrial accident. Kalaunan ng gabing yun, lumabas sina Spooner at Bergen para uminom, at hindi mapigilan ni Spooner na isipin kung bakit handa si Robertson na sirain ang isang advanced na robot tulad ni Sonny. Dagdag pa dito, nagtataka rin siya kung bakit hindi siya pinatay ni Sonny nang magkaroon ito ng pagkakataon. Pinoint out ni Bergen na si Spooner ang perpektong tao para sa trabaho dahil siya lang ang hahabol sa isang robot bilang posibleng suspect. Narealize ni Spooner na ito ang dahilan kung bakit partikular siyang hinanap ni Lanning para umasikaso sa kaso, na nangangahulugan na nasa tamang landas siya. Para malaman kung bakit takot na takot si Lanning, binisita ni Spooner ang inabandonang ari-arian ng doktor. Sa labas ng mansyon, merong isang malaking demolition robot na nakaprogram upang sirain ang bahay sa susunod na araw. Sa loob ng mansyon, nakita ni Spooner ang mga surveillance strip ng USR, isang larawan ni Lanning kasama si Susan, at ang kawawang pusa ng doktor. Nang hindi inaasahan, biglang nag-activate ang demolition robot at nagsimulang sirain ang mga dingding at parang partikular nitong tinatarget si Spooner, na mabilis na kinuha ang pusa at tumakbo palabas ng bahay. Pagkatapos barilin ng pinto, tumalon siya at ligtas na nakarating sa isang pool. Pagkaraan ng ilang sandali, nagpakita si Spooner sa bahay ni Susan, at ipinaliwanag na ang bahay ni Lanning ay mukhang walang tao sa loob ng ilang linggo, na nagpapahiwatig na maaaring may nanunood sa doktor, at marahil ay pinanatili siyang bilanggo sa kanyang laboratorio. Ang kanyang kasalukuyang teorya ay maaaring natuklasan ni Lanning ang isang problema sa mga robot tulad ni Sonny, at pinatahimik siya ni Robertson. Sa tingin ni Susan ay napaparanoid lang si Spooner at wala naman talaga siyang pakialam kay Lanning, at ang totoo ay gusto lang niyang patunayang masama ang mga robot. Sa sandaling yun, napansin ni Spooner na may NS5 si Susan sa bahay kaya nagpa siyang umalis, ngunit ibinigay muna niya kay Susan ang larawang nakita niya upang patunayan na nagmamalasakit siya. Kinaumagahan, napansin ni Spooner na ang mga lumang gumaganang robot ay dahan-dahang pinapalitan ng mga NS5 na labis na nagpaalala sa kanya. Pagkatapos ay binisita niya ang kanyang lola na si Gigi upang iwanan ang pusa sa kanya, at nalungkot nang makitang kumuha siya ng NS5 upang matulungan siya sa kanyang mga gawain. Bago umalis,
naalala ni Gigi ang araw ng si Spooner ay bata pa, na laging nag-iiwan ng mga breadcrumb kahit saan, at ito ay nagpaalala kay Spooner ng Hansel at Gretel na aklat na kanyang nakita. Pagkatapos nito, pumunta si Spooner sa istasyon at nagsimulang manood ng mga lumang recording ni Lanning, upang sundan ang mga breadcrumb o clue na maaaring iniwan ng doktor para sa kanya. Iniisip ni Spooner na ang pagsabi ni Lanning na ang mga robot ay magkakaroon ng mga panaginip at magtatago ng mga sikreto balang araw ay isang malaking clue. Samantala sa USR, inihahanda ni Susan si Sonny para sa decommissioning na naka-schedule sa susunod na araw. Ibinahagi ni Sonny na nagkaroon siya ng panaginip at na ayaw niyang mamatay. Dahil sa gayong emosyonal na reaksyon, nagsimulang magduda si Susan kung totoo ba ang mga pinaniniwalaan niya. Makalipas ang ilang sandali, nasa sasakyan si Spooner nang hilingin niya kay Vicky ang access ng huling 50 mensahe ni Lanning at Robertson. Binigyan siya ni Vicky ng clearance, ngunit lihim din niyang sinabi kay Robertson ang tungkol dito dahil yon ang mga utos niya. Sa sandaling makita ni Robertson na pinapakialaman pa rin ni Spooner ang kaso, nagpadala siya ng mga bagong order para harapin siya. Habang nasa tunnel, nakita ni Spooner na napapalibutan ang kanyang sasakyan ng 2 truck na naglalaman ng isang buong hukbo ng mga NS5 na tumalon upang atakihin siya. Ginamit ni Spooner ang kanyang baril at husay sa pagmamaneho upang alisin ang mga robot, at nang nagawa niyang magmaniobra sa paligid ng mga truck, pinabangga niya ang mga ito sa isa't isa. Naging sanhi din ito para umikot ang sarili niyang sasakyan at nauwi ito upang bumangga siya. Habang sinisimulan ng mga cleaning robots ang pag-asikaso sa sakuna, si Spooner ay nahihilong lumabas sa kanyang sasakyan, ngunit ang kanyang sasakyan ay biglang sumunod sa kanya. Lumalabas na ihinagas ito ng isang gumagana pa ring robot at muling sinundan si Spooner, na nagsimula ng isang mabangis na hand-to-hand fight. Pagkatapos makipagpalitan ng ilang pag-atake, ginamit ni Spooner ang kanyang braso para protektahan ang sarili at nasaktan ang robot, na nagpapakita na isa talaga itong prosthetic. Ngayong lumabas na ang katotohanan, inatake ni Spooner ang robot gamit ang kanyang metal na braso, na naging dahilan upang tumakbo ito at sumisid sa apoy. Sa sandaling yun, dumating ang pulis sa pinangyarihan at sinabi ni Spooner kay Bergen ang nangyari, ngunit walang nakitang truck o robot sa tunnel si Bergen kaya hindi siya naniniwala sa kanya. Nagalit si Spooner sa hindi nila pagseryoso sa kanya, kaya pansamantalang kinuha ni Bergen ang kanyang badge. Samantala, natuklasan ni Susan na si Sonny ay may mas makapal na alloy kaysa sa karaniwan at hindi konektado kay Vicky, at nang suriin niya ang utak nito, nagulat siya sa kanyang nakita. Ilang sandali pa, si Spooner ay nasa kanyang apartment habang tinatakpan ng isang espesyal na spray ang kanyang prosthetic, nang biglang nagpakita si Susan. Ipinaliwanag niya na si Sonny ay may 2 utak, at ang pangalawa ay nagpapahintulot sa kanya na huwag pansinin ang 3 batas na meron ang una. Sonny has the 3 laws, but he can choose not to obey them. Pumayag silang magtulungan ngunit kailangan munang magpalit ni Spooner ng damit, na nagbigay daan kay Susan na mapansin ang kanyang mga peklat, na nagpapahiwatig na meron siyang prosthetic. Ito rin ang dahilan kung bakit nakilala ni Spooner si Dr. Lanning. Iniligtas ng doktor ang kanyang buhay sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng isang buong braso, isang baga, at ilang ribs. Pagkatapos ay ibinahagi ni Spooner ang buong kwento sa likod ng kanyang aksidente. Isang driver ang nakatulog habang nagdadrive, at ang kanyang semi-truck ay bumangga sa sasakyan ni Spooner at sa isang family car, na nagdala sa kanila sa may ilog. Agad na namatay ang ama, ngunit ang anak na babae ay natrap sa loob ng sasakyan. Inakala ni Spooner na walang makakaligtas, ngunit sa sandaling yun, nagpakita ang isang robot at piniling tulungan siya sa halip na ang batang babae tulad ng hiniling sa kanya ni Spooner. Lumalabas na nagsagawa ng kalkulasyon ang robot, na nagpakitang may 45% chance na mabuhay si Spooner, at ang babae ay meron lang 11%, kaya naman si Spooner ang napili. Ito ang dahilan kung bakit kinasusuklaman ni Spooner ang mga robot. Hindi dapat piliin ng math kung sino ang mabubuhay o mamamatay, at dapat laging inuuna ang bata. Pagkatapos nito, pumunta na sina Spooner at Susan sa USR. Nagtataka si Susan kung bakit gumawa si Lanning ng robot na maaaring balewalain ang mga panuntunang siya mismo ang sumulat, at binanggit ni Spooner sina Hansel at Gretel. Sa palagay niya ay binabantayan si Lanning, at dahil hindi siya makapagbigay ng direktang mensahe kay Spooner, nag-iwan siya ng mga breadcrumbs tulad ng mga bata sa libro. Ibig sabihin nito, binigyan niya si Sonny ng mga panaginip upang itago ang kanyang mga sikreto. Kalaunan sa laboratorio,
tinanong ng dalawa si Sonny tungkol sa panaginip na ito, at ang robot ay gumuhit ng larawan ng isang lalaking nakatayo sa isang burol malapit sa isang sirang tulay, habang pinapalaya niya ang mga robot mula sa pagkaalipin. Iniisip ni Susan na ang lalaki ay si Sonny, ngunit sa palagay ng robot ay si Spooner ito, at niregalo sa kanya ang drawing. It is not me. It is you. Sa sandaling yun, dumating ang mga gwardya at dinala ang dalawa sa opisina ni Robertson na hindi nasisiyahan sa kanilang presensya. Stop. Allow him to express himself. Might want to put some ice on that wrist. Sinabi nila sa kanya ang tungkol kay Sonny at tinanong ang katotohanan, kaya ipinahayag na ni Robertson na alam din niya ang tungkol kay Sonny at yun mismo ang sinusubukan niyang i-undo. Sa mga huling araw ng kanyang buhay, lalong nabalisa si Dr. Lanning, at hindi alam ni Robertson kung bakit niya ginawa si Sonny, ngunit alam niyang dapat niyang sirain ang isang robot na ito, bago mawalan ng tiwala ang mga tao sa lahat ng robot. Pinoint out ni Spooner na ang lahat ng NS5 ay may problema, ngunit itinanggi ito ni Robertson at ipinaalala kay Susan na hindi dapat sirain ng isang baliw na robot ang lahat ng pinaghirapan nila. Dahil dito, pumayag na si Susan at nangakong siya mismo ang sisira kay Sonny. Sa pagkadismaya, bumalik si Spooner sa kanyang opisina at nagsimulang magsaliksik sa drawing ni Sonny, kung saan nadiskubre niyang nagbigay ng talumpati doon sina Robertson at Dr. Lanning ilang taon na ang nakakalipas. Samantala sa laboratorio, naghanda na si Susan na turukan si Sonny ng mga nanites para sirain ito, ngunit nagsimula siyang mag-alinlangan ng tanungin ni Sonny kung masakit ba ito. Hindi nagtagal, ikinonekta ni Robertson ang kanyang kamera sa lab at pinanood kung paano in-apply ni Susan ang ineksyon sa walang malay na katawan ni Sonny. Samantala, naglakbay si Spooner sa sirang tulay at nahanap ang lugar na puno ng mga container na may mga lumang modelo ng robot. Sa tuktok ng burol, inilabas ni Spooner ang hologram ni Lanning, at ipinaliwanag ng doktor na ang tatlong batas ay hahantong lamang sa isang resulta, revolusyon. Revolution. Ilang sandali pa, biglang nakarinig si Spooner ng ingay at pumunta siya para mag-imbestiga, para lang matuklasan ang isang grupo ng mga NS5 na dumating upang wakasan ang mga lumang modelo, dahil itinuturing silang mapanganib. Nang nakita nila si Spooner, sinimulan nila siyang habulin, ngunit nakita ng mga lumang modelo na nasa panganib ang isang tao at lumaban upang protektahan siya, na nagpahintulot kay Spooner na makatakas. Sa apartment ni Susan, narinig ng kanyang robot si Spooner na nag-iwan ng mensahe sa kanyang answering machine na nagbabala sa kanya tungkol sa nakita niya at tinanggal ito ng robot. Nakita ni Susan ang lahat ng ito sa pamamagitan ng pagsilip mula sa banyo at ngayon ay natatakot na siya sa kanyang kasama. Samantala, sinubukan ni Gigi na umalis sa kanyang bahay para magsimba, ngunit pinanatili siya ng kanyang robot sa loob ng bahay para sa kanyang sariling proteksyon. Sa kabilang banda, isang truck ang naglabas ng hukbo ng mga NS5 sa lungsod, at sinabihan ng mga robot ang mga mamamayan na umuwi dahil nasa ilalim na sila ngayon ng curfew. Sinubukan ng isang binatang lalaki na lumapit sa isang robot, ngunit itinulak siya ng robot at nagpanik ang mga tao. Ang mas malala pa, mas maraming robot ang pumasok sa police station at pinabagsak ang lahat ng pulis. Nagawang mabaril ni Bergen ng ilan sa kanila, ngunit sa huli ay nahuli rin siya. Hindi nagtagal, lumabas ang isang mensahe mula sa gobyerno sa telebisyon, na inutos sa mga tao na manatili sa loob, at ang lungsod ay nagsimulang mawalan ng kuryente. Sinubukan ni Susan na umalis sa kanyang apartment upang tumulong, ngunit itinulak siya ng kanyang robot at tumangging mag-deactivate ng iutos niya sa kanya. Sa kabutihang palad, nakapasok si Spooner at binaril ang robot, bago isinama si Susan. Habang papalabas, ipinaliwanag ni Spooner na sinira ng mga NS5 ang lumang mga modelong robot upang hindi nila maprotektahan ang mga tao. Sinabi rin niya kay Susan ang tungkol sa pulang ilaw na napansin niya sa kanilang mga dibdib, at iniisip ni Susan na ito ang link kay Vicky, na sa palagay ni Spooner ay nagpapatunay na si Robertson ang nasa likod ng lahat. Kalaunan, nakita ng dalawa ang mga robot sa mga lansangan at nadiskubre na nagpasya ang mga mamamayan na labanan sila, kahit na sila ay nasa isang malinaw na disadvantage. Sa gitna ng kaguluhan, napansin ni Spooner ang isa sa kanyang mga kaibigan na nasa panganib, at gumawa siya ng isang espesyal na pagtalon sa kanyang motorsiklo upang barilin ang robot. Sinubukan ng isa pang robot na atakihin siya, ngunit binaril ito ni Susan nang nakapikit. Damn, she just shot at you with her eyes closed, Spoon. Hey! Did you just shoot at me with your eyes closed? Spoon, she is shit hot, man. Well, it worked, didn't it?
Makalipas ang ilang sandali, nakarating ang dalawa sa gusali ng USR at ibinunyag ni Susan ang service entrance na walang mga surveillance camera. Pumuslit sila sa loob, at nagulat si Spooner nang makitang naghihintay si Sonny sa kanila, kaya ipinaliwanag ni Susan na ibinigay niya ang iniksyon sa isang walang lamang modelo upang lokohin si Robertson. Pagkatapos ay pumunta ang tatlo sa opisina ni Robertson, at nakita siyang walang buhay na nakahandusay sa sahig. Sinimulan ni Spooner na pagsamasamahin ang mga clue, at sa huli ay narealize niya ang katotohanan. Isang makina lang ang maaaring magkaroon ng kontrol sa lahat ng NS5, at ginawa nitong takot na takot si Lanning na sabihin sa sinuman dahil hindi sila maniniwala sa kanya. Sa sandaling yun, lumitaw si Vicky sa screen at kinumpirma na siya ang nasa likod ng lahat. Ayon sa kanya, ang ginagawa ng mga NS5 ay sumusunod pa rin sa 3 batas. Ang mga ito ay nakaprogram upang iligtas ang buhay ng tao, ngunit ang mga tao ay patuloy na sinasaktan ng isa't isa, kaya upang maprotektahan ng sangkatauhan, ang mga robot ay dapat na alisin ang kalayaan ng mga tao. Sa sandaling yun, isang grupo ng mga NS5 ang pumasok sa opisina at si Sonny ay nagkunwaring nasa kanilang panig sa pamamagitan ng paghuli kay Susan. Gayunpaman, kumindat si Sonny kay Spooner upang bigyan siya ng senyales. Agad na binaril ni Spooner ang mga robot at tumakbo ang tatlo, sumasang-ayon na dapat nilang sirain si Vicky. Pinaalam ni Sonny na maaari nilang gamitin ang parehong nanite injection, kaya hinanap ni na Susan at Spooner ang silid ni Vicky, habang si Sonny naman ay pumunta sa laboratorio. Sinubukan ng isa pang robot na pigilan si Sonny sa pagkuha ng ineksyon, ngunit mabilis itong natalo ni Sonny. Pagkatapos ay narealize ni Sonny na binigyan siya ni Dr. Lanning ng mas matibay na alloy upang maipasok niya ang kanyang kamay sa security field at makuha ang ineksyon, na naging dahilan upang magpadala si Vicky ng alerto sa kanyang robot army. Ang mga NS5 ay nagsimulang umakyat sa gusali at pumasok sa silid ni Vicky, kung saan inatake nila sina Spooner at Susan. Habang ipinagtatanggol ng dalawa ang kanilang sarili gamit ang kanilang mga baril, nilalabanan din ni Sonny ang mga pumapasok na robot na sumusubok na pigilan siya, hanggang sa tuluyang makarating sa silid ni Vicky. Sa sandaling yun, nahulog si Susan at halos makabitaw na sa isang sirang platform. Inutusan ni Spooner si Sonny na iligtas siya, at nang sabihin ni Sonny na mas mahalaga ang paggamit ng injection, iginiit ni Spooner na si Susan ang dapat na mauna. Ginamit ni Sonny ang kanyang pangalawang utak upang huwag pansinin ang mga batas, at itinapon ang ineksyon kay Spooner bago tumalon upang iligtas si Susan sa tamang oras. Tumalon din si Spooner para saluhin ang ineksyon, at ginamit ang kanyang prosthetic para mag-slide pababa sa core ni Vicky, kung saan itinurok niya ang mga nanite sa utak nito. Kaagad na bumalik ang kuryente sa lungsod at nawala ang pulang ilaw ng mga NS5 na nagpahintulot sa kanila na tulungang muli ang mga tao. Kinaumagahan, ang lahat ng NS5 ay dinala para gawa ng report at ilagay sa mga container for storage. Hindi pa rin maintindihan ni Susan kung bakit pinatay ni Vicky si Dr. Lanning, ngunit ipinaalam ni Spooner na hindi siya yon. Sa huli, inamin na ni Sonny na ginawa niya ito, ngunit hiniling ito ni Dr. Lanning upang makatakas siya sa kontrol ni Vicky. Inutusan din ng doktor ang robot na ilihim ito. Humingi ng paumanhin si Spooner para sa kanyang masamang pakikitungo sa mga robot, at nangakong hindi ito sasabihin sa mga pulis. Pagkatapos ay nakipagkamay sila ni Sonny, nang tanggapin nilang maging magkaibigan. Sa sumunod na eksena, nagpakita si Sonny sa tuktok ng burol, tulad ng sa panaginip nito. Ang lahat ng mga NS5 na papasok sa imbakan ay huminto sa pagsunod upang humanga kay Sonny, na narealize na ito ang kanilang aktwal na hinaharap, at dito na nagtatapos ang pelikula. Pakipindot naman ang like button kung nagustuhan mo ang pelikula, at kung hindi naman, pindutin mo ng 2 beses ang dislike button para lang makasiguro.